kasalanan si Lord. Nagsimula tayo sa bahay ng Panginoon hanggang through ito. To God be the glory. Tatawagin na po natin ngayon ang magbibigay ng mensahe. At ang kuya, amen. Tapos na yung mensahe. Tapos na. Una eh. Tuloy na. Yung report ko. Amen. Na-bless po ba lahat? Amen. Alam mo, na-bless na kayo, doon pa lang. Pwede na. Ulam na. Amen. Salamat sa Lord at binigyan naman niya ang pagkakataon na humarap dito sa pulpito para bigyan siya ng parangal. Kapag nabibigyan tayo ng pagkakataon na magamit ng Panginoon, dapat sagot lagi at Amen. Amen. Praise God. Magagamit ako. Mapaparangalan ko ang Panginoon. Yung kasi dati, pagka ako mismo, pagka ako na, hindi ko kaya, parang gano'n. Ako na naman, nagsimula ako sa tricycle. Yung na ginagawa ni ate, So, talagang napaka-anointing niya rin, no? Powerful talaga. Nahihiya ako. Karang pagka tatawagin ko yung mga nagpipreside, ay yung mga tatayo rito, magmamadali ako, tapos gusto ko bumaba kami. Kasi nahihiya ako, nahihilang ako. Doon na nagsimula. Kaya yun, yung mga nakaupo dyan, tandaan nyo na yung sarili nyo. Kasi talaga hindi nakapractice eh. Hanggang mag-short excerpt ka na. Tapos, yun, offering, pagka may boses ka. Okay rin naman kahit wala, basta parang kay Lord, kinakanta mo si Lord. Basta si Lord na napaparangalan mo. At sunod na rin na. Baka mensahe na. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ayun, nagpapasalamat din ako dahil si Ate Grace dito. Nakapong ko lang siya nakausap. Hindi ko alam ba't ko siya tinat eh. Pero parang nabasa ko sa post niya na about sa mga tao dito, mga hugot-hugot. Hugot, sabi ko, kamusta kaya ko si Ate Grace? Kasi dati ko po sa service, nung time na maganda yung schedule mo dati sa lahat ng trabaho. Pag-service ako ng mga caregiver like, gaya ni Ate Grace. Marami po sila na talagang tinatawagan ako ng mga yan. Tapos yan, nasi-share ako na siya dati pa. Na ako nga, born again Christian. Tapos, ayun nga, ay schedule lang, malala eh. Hindi ba tumutugma sa mga gawain. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi talagang nakinig si Ate Grace sa panawagan ng Diyos. Ayun, nakwento niya rin sa akin na nakatin na pala siya dati dahil nasa schedule, hindi siya nakakadalo. At yun, sabi niya, ayun, may problema siya. Tapos, ayun, nakwento niya na about sa mga something, hindi ko na babanggitin. Ayun. Tapos yung kahapon, kapag kausap ko siya, gawa na yung message ko eh. Kasi actually, yung original na message ko is about nandito sinulat ko yung sa Psalms 90. Yung teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ay yung unang revelation sa akin ng Panginoon nung last week pa. Nagkaroon na ako ng mga points. Gawa ko na siya. Tapos nung Martes, biglang nabago. Kahapon nakausap ko siya. Yung Merkulis ko siya natapos. Tapos inaayos na lang kahapon. Sakta nakausap ko si Ate Grace. It's about, ito nga, yung ganda ng topic. About forgive and forget. Wow. Diba? Nung ako pa natapos yung Merkulis, pero ako pa siya nakausap. Sakto-sakto Kaya siguro di talagang tinag si Ate Grace ng Panginoon. Hindi lang naman siya. Lahat tayo, para sa atin lahat kasi ako rin, dumanas din ako nito. Ang title ng ating topic ngayong umaga, imbis na, welcome po. Good morning. Morning. Salamat po sa paghabol, sa pagdalo. Ayan. At alam ko, struggle tayo lahat dito. Kasi ako talagang dumaan ako dito eh. Struggle ako dito eh. Ano ba to? Ayan. Nabago, forgive and forget. Kasi sa mga naging ba't ko na ay yung reveal ni Lord is help us to number our days. Kung tutulungan tayo ng Diyos, kailangan muna natin magpatawad. Amen. Diba? Tama ba? Minsan pag mababasa mo sa mga post o kaya sa mga quotes, forgive, yes.
Forget nothing. No. O kaya ganun. Never. Ay yung mga pinapost ng iba. Yung iba naman, forgive but don't forget. Yung iba naman, forgive but never forget their names. Yung mga ano pa eh. Lalo na pag may utang. Sabi yung maraming guilty dyan. Kaya yung pero ano sa akin to, katama sa akin. Kapag pinag-uusapan kasi to, pagpapatawad, marami yung ayaw itong pag-usapan, iniiwasan. Sa buhay ko, madali lang sabihin niya sa mga nakaalpas na sa ganun. Baga kung ikaw is okay ka na, madali na lang sabihin sa'yo. Pero paano naman yung iba na hindi pa talaga nakaka-survive or nakakabangon sa ganung klase ng kalagayan na may ka pa rin dala-dala. Ano bang mapapala mo pagka nagpatawad ka? Yun, peace. Sabi dito sa pelikulang Equalizer, paborito kasi si Denzel Washington eh. Peace is very expensive to buy. Sabi ni nung mayaman. Kasi tinanong siya ni Mr. Pushkin eh. Ano mapapala mo kung mapatay mo ako? Peace, sabi ni Mr. McCall. Peace, sabi niya, peace is very expensive to buy, but I will buy it for you. Kasi mayaman siya, bilyonaryo. Pero pinatay siya niyan. Kumbaga, kasi nga, gusto niya mawala yung mga ganong klaseng tao na namumuhay sa mga masama. Basta nga lang, hindi ganun yung message. Kumbaga, introduction lang yun. Pero peace talaga. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Walang kabigatan, nakakakilos ka ng maayos, nakakapag-isip ka. Higit sa lahat, nakakadiskarte ka. Anong gagawin mo? Anong next move mo? Anong next step? Kasi bakit marami talagang gumawa ng hindi tama. At although may mga nag-share, hindi ko na kayo babanggitin kung sino man. Pero ako kasi mismo, nakaranas ako ng pagpapatawad na hindi ko maibigay dati. Kasi nga, dahil sa ego, sa pride na meron ako, dati nung wala pa ako sa Panginoon. Na yung naging naging partner ko dati is nagloko. Nandito sa Saudi yung napakasakit ko yung Eddie. Talaga, totoo pala yun. Kaya sabi ko, patay. Nangaasar lang ako dati. Sabi ko dati sa mga, pag pumipila kami, nagpapadala kami, tuwan-tuwa naman si kumpare. Sabi ko, ganun pala, totoo pala talaga mangyayari sa akin. Kaya yun, nung time na yun, hindi talaga na ako patawad. Ilang taon? 2014 ko siya na-release from 2011. 3 years kong dala-dala yun. Nung na-encounter ko ang Panginoon. Amen? Baka magkailangan tayo dito. Ayun. Pero dahil nga nakilala ko na si Jesus Christ, at nung na-encounter ko na siya, natutunan ko na magpatawad at actually minessage. Ako pa yung nag-message doon sa tao. Sabi ko, pinapatawad na kita. Kumusta ka? Kaso ka binlock niya ako na nakita niya yung pangalan ko eh. Siguro sa tao. Kasi talagang hindi lang siya gusto kong gusto ko siya saktan, gusto ko tadapay, gusto ko siyang papatay. Pero gusto ko ako mismo talaga. Ganun kasi yung galing ko dati kapag may kasalanan sa akin, ako talaga nagpigilos. Pero yun nga, dahil nabago yung pag-iisip ko, nagkaroon ako na-encounter ko sila, nagkaroon ako ng peace, pinatawad ko siya. At ito, nakakatayo po ako sa harapan yung. At ayun, gusto kong maranasan nyo rin yung meron akong kapayapaan sa isip, puso ko. Na binigay ko yung pagpapatawad. Na sakaling may nagkakasala sa akin, napakadali na lang. Kasi kailangan nyo kasi practice eh. Kasi on the process naman, pag may pinatawad kayo, may magagawa rin naman eh. May magkakasala pa rin sa atin eh. Napakadali na lang magpatawad. Yun po. Agree po ba lahat? Yan. Pero bago lahat, tayo po muna yung at manalangin. Palakpakan po natin, Panginoon. Kasi God, hallelujah Lord, napakabuti mo. At alam ko ngayong umaga, nangungusap ka na po Lord sa puso at isip ng bawat isa. Alam ko Lord na binasan niyo na Lord ang espiritu ng pag-iisip at puso ng mga kapatid ko na nakikinig, even Lord sa online, kung may mga nakikinig mo sa online. I pray for all of us, Panginoon, na ihanda niyo ang aming sarili makinig. At di namin inaalo anong pong gawa ng kaaway sa lugar na ito. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, sinasawata, anumang pag-iisip na hindi maganda, espiritu ng antok, espiritu ng di paikisa, espiritu ng kaguluhan, ng mga hindi bagay na nakakalugod. Alam ko, Diyos, na nandiyan ka, ang mga anghel mo nandito, Panginoon, para kami bantayan.
Salamat, Lord God. Tago niyo lang mga ako, Lord, sa iyong likuran. Ikaw ang salita para sa akin, Panginoon. Hindi ko ito magagawa kung ako, Lord, ihiwalay sa iyo. Salamat, Lord God. Ito po ang aming panalangin. May pasalamat sa matasin pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan. Handa na po ba lahat? Yung mga cellphone na maingay, pwede airplane mode muna natin. Tapos, para hindi nakaka-distract. Ang araw kasi ang ganda ng pitching, tapos bigla may tumunog. Pati yung nag-pitch, parang ganun. Ako ba yun? Sabi ko. Baga, nakakana siya. Imbis na doon sa yung isa, iiyak na, bigla napigil eh. Kasi may mga ganun, di ba? Parang di ba parang hindi ba sasaktan na ganun. Kapag kailangan pa kayo sabihan. Alam natin sa oras ng gawain, naman wala naman itong 2 oras yata. Bigyan lang natin sa Lord. 2 oras lang. I-mute muna natin, i-airplane mode muna natin yung cellphone natin. Ibigay natin itong oras para sa Panginoon. Yun. Unang-una sa lahat, bago tayo pumalaot, what is forgiveness? Sabi ni Google, is to stop to feel resentment against the offender. Mahinto na yung sama ng loob, yung pagdaramdam, at galit. Mahinto na siya, stop. Yung nararamdaman natin, yung physical nararamdaman natin sundun sa nakasakit sa atin. Kaya ba natin? Pangalawa is to pardon. Ano yung pardon? Magpatawad, pawalang sala, or kalimutan. Sabi nga, di ba? Kanina, never forget their names. Forgive but never forget. Ayan, dito, sinasabi dito ng forgiveness is to pardon. Limutin lahat. At ang pangatlo is to grant relief from payment. Narinig ko kanina yung utang eh. Ayun, kasi talagang may mga talagang tao, talagang inutangan tayo eh. Ayun, kung talagang talagang ikaw yung gusto mo talaga ng peace, ayaw mo na. Kasi talagang alam mo yun, yung everyday na napagising mo, nasa isip ko siya. Kailan kaya ito magbabayad? 15 na, 30 na. Puro promise Minsan kasi mas matapang. Ayun, pero dahil may nag-ano may matapang na. Kasi pag siningil nagagalit. Oo nga, nakakaya sa maningil, no? Pero pagka binigay niyo yung forgiveness natin, hindi ko sinasabing ibigay niyo agad-agad, Kasi baka talagang kailangan yung pera. Hindi ganun. Pag-aralan po natin based on the Bible. Based sa tinuturo sa atin ng Biblia. Ito yung tinuturo sa atin. Pero ito yung mga meaning niya sa dictionary. Is to grant relief from payment. Kasi kung gusto mo na peace, bigyan mo na. Iyaan mo na. Kung kaya mo. Kaya ang tanong dyan, kaya ba natin? Ito isang kalagayan kung saan titigil ka na mag-isip o magdaramdam ng masama doon sa tao na agawa sa'yo. Kaya ba natin? Question mark. Sinong kaya? Kakayanin. Kaya, sige, gusto ko yan. Kasi nga, on the process may mga points tayo na mahanap. Mga unti-unti natin. Bakit natin kailangan magpatawad? Yan. Maganda yan. Marami ba nakasakit ang damdamin nyo? Ay, ito yung tanong eh. Marami ba nakasakit ang damdamin nyo? Kaya ba natin? What are the reason? Ano ba yung mga reason natin? Bakit kailangan natin magpatawad? Ito, dito na tayo. Number 1, it is the command. Ito yung sinasabi ng Bible. Para maintindihan po natin, It is a command. Pag sinabing command, inuutos ng Diyos. Based sa Bible. Unang-una, sabay sa verse ng Colossians chapter 3, verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. Para magising lahat. 1, 2, 3. Bear with each other and forgive one another if anyone has grievance against someone. Forgive us as the Lord forgives you. Amen. Sabi sa Tagalog, mga tiisan kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ang may sumbong laban sa kanya na kung paano pinatawad ka ng Diyos, ng Panginoon, ganoon din ang gawin mo. Kanyang niutos. Forgive as the Lord forgive you. Parang hirap, no? Sabi dito, if you're not forgive, you disobey God's command. Because it's a command according to the Scripture. Ito yung inuutos sa atin. Kahit ito pa lang, para sa isang Kristiyano na talagang tuwid na dumalakad sa Panginoon, baga ito na, dito pala finish na eh. Mas kailangan natin gawin. Pero marami pa. Pangalawa,
Kung gusto yung isulat nyo. It is a requirement to forgive by God. Requirement siya ng Panginoon. Sinong mga Kristyano rito? Taas ang kamay. Hanggang gumamaya ha. Sa requirement of God. Okay. Sino gusto mong mapunta na langit? Taas ang kamay. Pati paana. Pati paana. Ayan na requirement to. Sige, basahin natin to. Sa Matthew chapter 6, 14-15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Nakakalungkot sa mga tao na hindi pa kaya. Hindi ko sinasabing gawin nyo kagad, pero kung kaya, ibigay na natin yung pagpapatawad. Bukod pa yung ikaw yung hihingin tawad, wala pa rito yun. Siguro sa next preaching na kasi nung susunod sa akin. Kasi ito, pagbibigay lang ng tawad eh. Ayun. It's clear, explained that you are sorry because you're not give your forgiveness. Kapag hindi ka marunong patawad. At yung pangalawang verse na supporting nito is Matthew chapter 18, verse 21-22. Ito naman yung time na si Peter is talagang kasi binigyan sila ng Lord ng parang rules kung paano papatawarin yung kapatid. Yung kapatid na nagkasala. Kumbaga church ethics to. Pagkatapos niya yung mga succeeding verses niya sa 18. Yung mga nauna pala. Tapos dito nagtanong si Peter, nagmagaling. Kasi Peter gano'n naman talaga siya, impulsive siya mag-isip. Ayan. Sabi diyan, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him. Up to 7 times. Kung nagkasala raw ba yung kapatid niya, o sino man sa kanya, 7 beses ko ba patatawarin? Tandaan natin pag sinabing 7, is a perfect number sa Bible. Pero sagot sa kanya ng Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 7 times 7. At sa Hebrew, ang paghingi ng tawad o pagpapatawad isang 3 beses lang. Pagka pang-apat, may penalty na. Ganun sa batas nila. Kasi mga Israelita sila. Kaya nagtanong si Peter, sa batas sila, 3 beses lang. Ilan yan? Sabi, 7 times 7. Actually, because 7 is a perfect number, ibig sabihin, hanggang humihingi ng tawad sa iyo ang kapatid. Hanggang nagkakasala sa iyo, gawin mong patawarin ng kapatid. Asawa mo, anak mo, basta humingi ng tawad sa iyo. Kaibigan mo, ex mo. Ay, mahirap yung ex mo. Pinatawad ko na. Amen. Hindi na, marami dito. Yung mga ex na ito na Why ako eh? Hindi pa yan. Ayun, maraming beauty parties. Si Lord nga, di ba, ilang beses tayo pinatawad. Tandaan natin. Tandaan natin. Kung iniisip natin na bakit patawad, paulit-ulit yung ginagawa eh. Isipin mo yung sarili mo. Ikaw mismo. Ilang beses ka pinatawad ng Diyos na lumapit ka sa akin. Di ba? Iba nga tayo. Doon ako naiyak sa kanta na yun eh. For how many times I was broken your heart, still you forgive, if only I ask. Anong title niya? For how many times I was broken your heart, still you forgive, if only I ask. Ayun. Iba pala yung alam mo. Sa akin mo tayong title yan. Nung time na bago lang ako sa pangalawang atin ko yun, kinanta ng pastora yun. Na tama naman, na ilang beses ako nagkasala sa Diyos. Pag lumalakad ako sa Kanya, nararamdaman ko yung peace na meron. Kasi pinapatawad niya ako. Kaya kung ikaw, kung hindi mo kaya patawarin yung asawa mo, kapatid mo, kung sino man, tao nakasakit sa iyo na paulit-ulit na nagkakasala sa iyo, isipin mo ikaw yung sarili mo, ilang beses ka lumapit sa Diyos na pinatawad ka. Ayan. Gusto ko yung bigyan ng isipin. Amen. Agree mo ba? Number 3.
Medyo maano ba? Requirements, no? Forgiving reflects God's character. Sa ating mga Kristiyano, bilang mga lingkod niya, dapat nakikita sa atin, masasalamin sa buhay natin, si Kristo na ating pinaglilingkuran. Na ating sinasamba. Na ating kaya tayo nandito ngayon dahil kay Jesus Christ. Nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Sabi sa verse nito, sa 1 John chapter 2 verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Tandaan natin si Jesus Christ na nabubuhay sa tinuturo niya yung forgiveness. Ilang beses niyang tinuro yan. At kung babasahin niyo yung Sermon of the Mountain, halos doble-doble pa. Sabi nga, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo kanan. Pag pinagbuhat ka ng 1 milya, gawin mo 2. At kung ano-ano pa. Yan, kaya ba natin yan? We are mirror, sabi nga. We are mirror. Kung ano yung kilos, pananalita, attitude, at pag-uugali, dapat nagre-reflect yung Panginoon sa buhay natin. Na kapag nakita ka sa labas, dawin mo pala magsalita, kumilos, mag-isip, makikapwa tao, alam nila Kristiyano ka. Kristiyano ka no? Born again ka no? Sa atin guys, naalala ko, sinanong niya ako agapon. Di ba born again ka? Di ba? Parang ano no? Nakaka-bless. Na parang, kasi iba kasi pag sinabi born again, takot eh. Lalo pagka nagtatanong sa kanila sa nasa embassy. Sa Paulo, tinanong din ako, anong religion mo? Sabi ko, talaga nilaksan ko. Born again po. Kasi di ba puro Muslim doon halos. Sa Paulo, nakarang nagpunta kami ni Bradman. Wala si Bradman, may yan eh. May trabaho. Yun. Sabi nga, sa John chapter 15, yung parable ng the true vine, kung ano yung master, ganun din yung servants. Kung ano yung teacher, ganun din yung students. At sabi doon, if you abide in me, I will abide in you. For apart from me, you are nothing, sabi ng Panginoon Jesus. Kaya sa prayer ko kanina, babanggit ko yun na wala akong magagawa kung ako hiwalay sa'yo. Kaya dapat tayo kita sa atin, nagre-reflect yung God character. At yun is, kaya sinabi dyan na forgiving reflects God character kasi si Jesus Christ, tinuturo niya yung forgiveness sa mga alagad niya at hanggang ngayon sa atin. Kaya yung Bible na isulat para malaman natin, matutunan natin. Amen? At magamit ka rito maitili. Hindi ka magagamit na isang worker ng isang iglesia, ng isang church, kung may dala-dala ka. Tandaan natin yan. Hindi ka marunong patawad. Amen. Hindi ka makakatayo rito. Makakatayo ka rito pero bulol-bulol ka. O ano naman sabi mo? Baka may stock up ka pa. Ganun. Kasi may dala-dala ka. Mabigat yan. Mabigat yan kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kung meron man. Mabigat yan kapatid. Mabigat ka. Yun. Okay. Ano nga yung ganun? Number 4, forgiveness is godly. Yan, godly. Ba't sinabing godly? Sabi sa verse, pakibasa po sabay-sabay. 1, 2, 3. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Ang linaw. May Tagalog to eh. Ayan, Tagalog. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, yung mamahalin, ano pang gantimpala ay yung hihintayin? Ang makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Sa 33, kung ang mga nagmamabuti lang sa iyo ang inyong gagawa ng mabuti, anong gantimpala ay yung hihintayin? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin yan. Kaya tandaan natin, if someone doing wrongs sa'yo, gumawa ng maliit tao, at ginawan mo na mabuti, tanda mo, above ka sa kanya. Ayun yung sinasabi rito. Kasi sabi ng Bible,
kung gagawin mo rin yan sa mga taong mabuti lang gumagawa sa'yo, wala kang pinagkaiba sa kanila. Kung mamahalin mo lang yung taong nagmamahal sa'yo, wala kang pinagkaiba sa mga taong nasa labas, nasa bata. Kasi ginagawa rin nila yun. Pero, kung ang gagawin mo is mahalin yung taong hindi ka mahal, o hindi ka mahal-mahal, mas ahit ka sa kanya. Alam mo yun, na nararanasan natin yan, alam mo. May mga nagsasabi-sabi behind our back. Amen. Na kung ano ka, kung ano napapansin sa'yo, pero dahil nga may Kristo ka, alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo. Na ginagawa mo, kasi talaga kahit anong paglilingkod na gawin mo, makikita nila sa 10 o 100 o 1,000,000 pang tama. Pag gumawa ka ng isang mali, ano makikita? Yung mali. Ayan. Kaya talagang ano. Kaya nga pag sa akin, for personal experience talaga dati, may taong nagpaparinig pa dito pa mismo sa pulpit nung nasa church ako. Sabi ko, hindi ikaw pinaglilingkuran ko, Diyos. Sabi ko sa sarili ko. Alam ko ako yung pinaparinggan niya. Wala namang iba. Pero dahil nga sabi ko, ginagawa ko na mabuti. Ikaw ate parang kaya mong timplahan ng kape si Pastor? Kahit sigawan ka? Hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi naman, Kailangan mag-mix naman. Sino naman kailangan mag-timpla ikaw? Kaya mo, sigawan ka. Timpla mo ako ay, kape. hindi, yan yung sinasabi ng Bible. Yes, sir, Van. Ayan, di ba? Yan yung sinasabi ng Bible. Di ba, nalito ka na agad gano'n sa attorney, ano ka na? Guilty ka na. Kali na agad. Kasi gawa ka ni Pastor, ang ingay mo, sister. Sabi mo, kape Pastor. Di ba? Sa ganda ganun, di ba? Pala, may na pala uli ni Pastor. Yun. Yan, di ba? Doon pala, sumasablay na. Pero, tinuturo sa atin ngayong umaga. Kapag ginawan mo ng mabuti yung tao, ang ginawa ko sa tao niya, talagang ginagawa ko sa mabuti. Sinusundo ko sa tinahatid na walang ano. Good morning. Lahat ko yung babating ko siya, good morning, good evening. Kahit hindi siya mag-reply, wala ako. Professional ako pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Kasi napakagad na, di ba, pag babatiin mo yung napatid. Kasi minsan nakakalimutan natin eh. Papasundo ka na nga lang, wala man lang good morning. Sundin mo ako, ganito. Bro, wala man lang ano. Pero dahil nga pure yung paglilingkod mo sa Diyos, dahil hindi nga sa tao ka naglilingkod, kundi sa Panginoon, gagawin mo yung tama. Doon pa lang, sa message pa lang. Alam mo nakakagawa sa'yo na mali. May sinasabi behind your back. Yan. Mahirap maging leader ng isang iglesia. Bible study, kahit Bible study lang. May mga sabi sa'yo. Pero gawin mo lang yung ginapagawa sa'yo ng Diyos. At magkakaroon ka ng paglago sa buhay mo. Kaya yun, ano ako? Ingat. Amen. Ayan. Ano talagang si Taning talagang gumagawa ng paraan. Laksa pa lang to, ha? Amen. Kasi gusto niyang mawala yung focus natin eh. Ayan. Kasi ayaw ni Taning ng ng ganun. Na nagpapatawad ka. Ayaw niya. Kaya ikaw bilang isang nakakarinig ng ganitong pag-aaral na which sinasabi ng Bible, gawin natin yung tama. Amen? Ito may kwento. Isang about sa kasi may ligaw sa World War II. Actually nabasa ko siya dati na about sa isang preacher na taga France na nung time ng captivity ng France ng mga German, nahuli sila, naging POW sila. Tapos may mga kasi opisyal siya, tinotorture yung mga opisyal na yun para malaman kung nasaan yung mga sekreto ng France, kung ano yung mga tinatanong sa nila. Dumating sa point na natapos yung World War II, itong POW to naging siya, nakakilala sa Panginoon. Naging missionary siya at the same time naging preacher siya. Yung church nila, pinadala ngayon sa Germany after ng war. Napunta siya ngayon sa prison camp na doon nakakulong naman yung mga German naman. At nakita niya doon yung nagtutorture sa kanila ng panahon na yun. Ang pangalan niya ay si Danka. Ito, basahin ko. In-approach si Danka.
Sabi niya, you remember me? Tingnan siya ni Dangka. Hindi, sabi niya. No, I don't remember you. I don't believe that I remember you. Tapos nagpakilala sa akin, my name is like this. Tapos naalala siya ngayon. Naisip niya, naalala na kita. Sabi niya, then he said, if I don't know Jesus, sabi niya, if I don't know Jesus Christ as my Lord and Savior, I will hate you. I will try to murder you, but I know I have Christ in my mind, in my heart, and I'm asking you, if you will yield your life to Christ and let God forgive you and become a Christian, then you are forgiven, sabi nung reverend. Tapos si Dangka parang tumingin lang sa malayo. Sabi ni Dangka, sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo, pinapatawad mo ako. Sabi niya sa kanya. Sabi niya, yes. Because now, God gives me the ability to love you. I hate you naturally, but supernaturally, by the grace and the Spirit of God living in me, I love you. And then Dangka began to cry. Naiyak yung German. At yun, nakakilala siya sa Panginoon. Yung maraming tumanggap nung panahon na yun dahil sa pagpapatawad. Pinatawad nung preacher or nung reverend, yung si Dangka. Nagkaroon ng patawaran. Amen? Nakita nyo? Kung gagawa lang natin ng mabuti, yung taong gumagawa ng mabuti sa atin, parehas lang tayo ng iba, ng mga hindi nag-church dito. Parehas lang tayo ng mga naggagala dyan, ng mga naglalaba, yung dahilan nila kapag i-invite mo. Naglalaba ako, kakasapin ko yung family ko, mamamalengke ako. Ganun. Pare-parehas lang. Baliwala yung pagpunta nyo rito. Pero kung gagawa nyo ng mabuti yung taong nakasakit sa inyo. Sabi nga nung, lagi sinasabi ni Pastor Roger, may biyaya yata. Ayun, sabi nga niya, na mapapahiya ang gumagawa ng masama sa ating kapag ginawa natin ng mabuti. Ay lagi niya sinasabi yun. Mapapahiya ang mga gumagawa ng masama sa ating kapag ginagawa natin ng kabutihan. Mapapahiya sila. Ayan, tandaan natin. Oh, yun pala eh. Alam, bumiyahe ka, Pastor. Nabanggit pa ng mga ito. Lagi mong sinasabi na mapapahiya yung mga tao gumagawa sa natin ng masama kapag ginagawa natin ng kabutihan. Diba? Yan. Number 4, forgiveness is godly. Magiging godly ka lang kapag nagawa mo na yun. Number 5, bakit reason why we should forgive? God the Father forgive. Ang ating Ama, Diyos Amang sa langit, nag-forgive siya. Itong kwento ito, medyo mahaba-haba ito, pero I pray na maiklihan ko. Si Manasseh sa English, ay isang hari ng Israel sa loob ng 53 years. Mabasa natin sa 2 Chronicles chapter 33. Anak siya ni Hezekiah. Si Hezekiah, kung ating babasahin po yung Book of the Kings at Chronicles, isa sa pinakamagaling na hari ng Israel sa Judah. Pero yung anak niya is isa sa pinakamasama yung naging anak niya. Pagkatapos siya maging hari. May dahilan kung bakit. Kasi may consequences lahat talaga eh. Si Hezekiah, nung panahon na yun, mamamatay na siya. Humingiling siya sa Diyos na buhayin pa siya. Kumbaga, ang will ng Diyos sa kanya is mawala na siya. Mamatay na. Pero ang ginawa niya, nanalangin siya. Pumunta si Prophet Isaiah. Mababasa natin yan sa Book of Isaiah, sa Chronicles, sa Book of Kings, yung story niya sa 3 books na yun. Nanalangin si Hezekiah na mabuhay pa. At dahil doon, dininig siya ng Diyos. 15 years pa siyang nabuhay. At doon sa 15 years na yon, naging anak niya si Manasseh. O si Manasseh. At doon, nabuhay yung hari na pinakamasamang hari. At paano yung mga kasalanan ni Manasseh? Sinap King Manasseh o Manasseh. He was guilty of idolatry. Yung sambahan nila, yung yung katayan ng mga hayop ng panahon nila, nilagyan niya ng rebulto ni Baal. Tinayuan niya ng rebulto ni Baal. Napakalaking kasalanan sa Diyos nun. Pangalawa, he was guilty of immorality. Immoral. Naipag-sex siya ng doon sa sambahan. May may mga ritual sila ginagawa na hindi nakakalugod talaga. Sabi dito, he built altar and Baal Astarte. Si Astarte kasi, siya yung parang asawa ni Baal. Asherah poles.
They practiced their ceremonial prostitution and having male and female prostitution and make orgies. Grabe, no? And also, they cut themselves. Sinusugatan nila yung sarili nila sa harap ng altar. At yung pangatlo, he was a murderer. Isa sa mga anak niya, inalay niya ron sa Diyos-Diyosa na yun. Pinatay niya yung anak niya mismo. At hindi lang, pati yung mga Israelites na nanampalataya doon sa Diyos-Diyosa na yun. Grabe, no? God forgave King Manasseh. He reigned 55 years. Sabi diyan, mabasa natin yan sa 2 Chronicles chapter 30 verse 9. If you return to the Lord, ito yung sinabi, promise ng Panginoon sa tatay niya, na si Hezekiah. If you return to the Lord, then your fellow Israelites and your children will be shown compassion by their captors and will return to this land. For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn His face from you if you return to Him. Tandaan natin, lahat ng kasalanan ay may consequences. Ang naging consequences ni Manasseh, nahuli siya ng mga Babylonian. Nakaposa siya, dinala siya sa Babylon. Kinulong siya ron. At ibinalik siya. Dahil nung time nandun siya sa dungeon, nanalangin siya sa Panginoon. Sana nailagay ko yung panalangin niya nandito. Sabi dito, ito nandito. When Manasseh was in prison, he turned to God that he must turn 2 years ago and led Judah for the revival. The forgiveness of God the Father is not further than yours and mine. Tandaan natin, dapat ba siyang patawarin? Pero sabi nga, the forgiveness of Lord the Father is farther than yours and mine. When Manasseh prayed to God, sabi niya, God have mercy on me, I'm a sinner, and this God of mercy forgive him. Kung tutusin, hindi na siya dapat patawarin sa mga kasalanan niya. Madami siyang pinagpapatay. Parang tayo. Di ba, pag sa politiko, parang pag nakikita natin yung bansa natin, talagang sana mawala na lang itong mga sana sumabog yung, pasabugan yung House of Representatives. Si Tambaluslos, mga ganun. Isa parang nabibigat tayo, di ba, pag nadadala tayo ng emosyon natin sa politics. Gusto natin ganun na mangyari. Tapos pag nakakita tayo ng mga masamang tao, lalo napapanood sa YouTube, sa Facebook, snatcher, yung kapwa natin Pilipino na i-snatch, parang gusto, parang ano na to. Pero, ang Panginoon, napaka-compassionate niya. Sa kabila ng mga ginawa ni Manasseh, pinatawad siya ng Diyos Ama. Binalik siya ng Israel. Naging hari siya. At yung mga nagawa niya kasi binaliktad niya. Tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan ni Baal at inayos niya yung templo. Na-restore si Manasseh. Ang ganda po ng kwento na yan, basahin niyo po sa 2 Chronicles. At naging good leader siya. Ayan, kasi ayun yung promise ng Lord sa kanya, sa tatay niya. If you return to the Lord, then your fellow Israelites and your children will be shown compassion by their captors and will return to this land. For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn His face from you if you return to Him. Kaya napagandang humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pag tayo na may nagkasala. At ang Diyos Ama natin, God the Father will forgive us kung ano man yung nagawa natin. Kahit ano man yan, idolatry, immoral, naging immoral ka man. Nangupit ka man ng pera ng kaha ng ihingi mo ng tawad yan. Sa anak mo, sa magulang mo, o sa papa ko wala raw akong kinabukasan, laging sinasabi sa akin. Pero, nung natuto magpatawad, talagang hindi ko siya iniwanan sa ere. Na kahit dati sumama yung loob ko. Hindi ko makalimutan yung nahuli ako ng pulis Hiningan lang ako ng sandaan. Sabi, kulong mo yan. Kasi gusto niya makulong. Grabe yung papa ko. Grabe, napaka-disciplinary niya. Sabi ng pulis sa akin, may sandaan ka dyan. Nagsabi ako sa papa ko, min-pound yung motor. Sa sobrang, pride niya. Makulong ka. Sandaan lang yun. Sakto wala talaga akong pera. Bata pa ako. Kasi wala akong helmet, wala lahat. Nakashirt pa ako. Sabi ko, grabe, sandaan. Tumanim sa isip ko Doon pinatawad yun. Si Papa, siya ng dialysis. Na ilang taon siya sa NKTI. National Kidney, ang mahal doon. Ang binabayaran namin. Kaya,
Sabi ko sa sarili ko noong time na yon, ilang years, sabi ko sa sarili ko, ba't wala ang ipon? Kasi yung ipon ko, andun napunta. Nasa langit. Kasi si Papa, na-evangelize ko siya. Nag-aaral ako ng evangelism nun. Napatanggap ko siya sa Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon. At alam ko, nung namatay siya ng 2017, nasa Panginoon siya. Ngayon, nasa langit siya. Sa langit siya mapupunta. Ayun. Kung meron man mga bagay o ano man, hinihingi ko kayo ng Lord, magpatawad tayo. Ito yung sinasabi sa atin. Number 6, Lord Jesus, forgive. Sabi diyan, then he said sa Luke chapter 23, 42 to 43, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sino yan? Sino nakakaalala ng kwento na yan? Yun, magnanakaw. Sa Right side. Tama. Na sabi niya, remember me when you come into your kingdom. At sinagot siya ng Diyos. Jesus answered him, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Di ba? Grabe, no? Hindi na siya nag-present worship, hindi na matay ng church. Hindi na pinag-pray ni pastor. Hindi na, ano ba yung mga natin, di ba? On the spot. Pinatawad siya ng Lord. Pero, may mga tanong kasi rito eh. Yung nga, di ba kasi ginagawang excuse ng mga talagang minsan na nakatin ng church. Bakit yung magnanakaw, pinatawad yan ng Diyos, nakarating nga ng langit eh. Ay, magsasaya muna ako. Sabi niya, case-to-case basis. Noong that time, may mamamatay na yung magnanakaw eh. Nagkataon talaga. He was blessed because nakasabay niya si Jesus Christ sa cross. Baga, hindi natin gawin dahilan yan para, pwede naman pala yun. Hindi na lang natin buo sa Friday kasi yung magnanakaw nga eh, pinatawad ng Diyos eh. Sideline na lang ako. Ayun. Pero di ba si Jesus Christ, ayan. Pang-anim si Jesus Christ. Nagpatawad siya on the spot. At nakasama niya yung magnanakaw na yun. Magnanakaw yun. At hindi lang tingin kong magnanakaw na normal. Kasi yung panahon nila, maaaring putol kamay lang. Pero mabigat na pagnanakaw ginawa nun. Pinako eh. Kasi lahat ng mga pinapako ng panahon na yun, talagang mabigat ang kasalanan. Talagang para mamatay talaga sila. Sa pagpako sa nila, nakakahiya, butubad, naked, nakabalandra ka sa mga tao. O si nakapako sa krus, labas yung diba? Nakakahiya. Si Jesus Christ nag-forgive. Kaya sino ba naman tayo para hindi mag-forgive? Like Father, like Son, kasi di ba God the Father, yung anak niya, nagpatawad din. Okay, tapos na tayo sa reason. Tanda natin. May exam kayo mamaya. Reason. Dito naman tayo sa purpose. Pag sinabing purpose, layunin. Kaya na dahilan. Ano yung mapapala natin dito? Sabi nga natin, ano mapapala ko sa pagpapatawad? Di ba sabi natin peace. Pero sabi ng Bible, forgiving, parehas na siya, forgiving sets free. Para nagkaroon ka ng peace sa'yo. Palalayain ka. Ang sabi ng Bible, Mark 11:25, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Yan. Sino gusto makalaya sa mga ganyang Amen. Si Pastor Roger, mamaya na lang daw. Tulog na naman. Yun. Sabi diyan, if you forgive the offender, sets free from condemnation. Kapag tayo ay magpatawad, lumalaya yung pinatawad natin. Pag pinatawad din natin sila. Parang kabigatan kasi sa kanila yun eh. Na kapag hindi natin sila pinapatawad. Ano nyo ba nararamdaman nyo? Kapag tayo sa ating mga buhay, hindi natin pinatawad, yung taong humingi sa atin ng tawad, hindi sila malaya, mabigat din sa kanila. Kapag yun dalawa.
Kaso nga lang, may mga tao talaga na sanay. Kasi buhay na nila yon na siguro hindi pa talaga nila na-encounter ang Panginoon. Hindi mo sila masisisi. Sa atin, bilang isang Kristiyano, ang hinihik natin, ang dapat na ating kinamumuyan, yung kasalanan, hindi yung tao. Kasi there's a spirit behind that person, kaya niya nagagawa yun. Kaya siya nakagawa ng kasalanan. Kaya maawa rin tayo sa mga taong gumagawa ng ganun. Kasi ako bago lang eh. Na-scam ako eh. O, di ba? Christian na, na-scam pa. Hindi ko kasi pinag-pray. Nagtiwala ako sa kumpare ko. Ngayon, kaya napunta ng polo, kaya kanina binanggit ko sa polo. Anong religion mo? Born again. Ayun. Pero yung nang-scam sa amin, sabi ko nga, matindi yun. Although talagang naniniwala pa rin ako sa revival, babaguhin siya ng Diyos. Kasi ang dami niya niloko, nakarecord doon. From January hanggang ngayon, ang dami niya niloko. Kaya nga sabi ko sa mga pinarword ko sa kanila yung itsura eh. Kasi lahat ng racket ginagawa niya. Transfer. Ayusin kunwari yung ikama mo, yung huro. Yung lahat. Malilipat ka ng kumpanya. Ang galing niya magsalita. Nadali ako, 3,200. Pero ayun nga, napagsapman na ako sa Ministry of Justice. Pero hindi ako galit dun sa tao. Galit ako sa kasalanan ginagawa niya. Kasi katulad ko, ako rin siya dati na makasalanan din. Marami akong mga naagrabyadong tao. Nasaktan physically, lalo sa physical na paraan. Kasi papanakit ako dati ng mga trip-trip ba. Kasi laking laking kanto. Yung mga kursunada, yung Richard yan. Hila Kayogi, mga ka-level ko yan. Mga pare-pares kami ng buhay dati yan. Mga nakipag-riot sa kalye. Yung mga nakita nyo na ipagbatuan. Mga nakipagbanatan, gano'n. Kursunada, magsisimbang gabi, bubugbog lang pala, mga abang. Marami ako nagrabyatang tao, pero kaya nga yun, yung taong yung nakagawa sa akin na mali, alam ko. Although, kailangan kong gawin yung part ko para mapigilan siya manloko pa ng ibang tao. Kasi ayun yung nasa heart ko. Na pinaka-purpose ko, kaya ako siya talagang pinareklamo sa MOJ, Minister of Justice dito, is matigil na yung panloloko niya. Lalo sa mga ka-churchmate ko dahil mahal ko kayo lahat. Kaya mamaya, papakita ko sino yung babae niya, ha? Papost ko sa inyo. Babae siya. Magaling siya magsalita. Marami siyang, kahit ustads na loko niya. 14,000. Pero ng mosque, pinadali. Muslim ha. Kumbaga parang niya yung rito, religion dito, di ba? Number 1 yan. Wag mong gagalawin yan. Kaya nga tayo bilang mga Kristyano, inopen tayo. Wag pong tayo matakot doon sa mga kumakalat na video na mga nagre-rape. Hindi totoo yun. Open na po dito, basta wala tayong ginagawang masama. Hindi tayo nang i-evangelize ng mga Saudi na lokal. Basta tayo, kung nag-aano tayo, dito lang tayo nag-gathering. Basta dito lang. Alam po ng government ng Saudi ito, alam nila yan. Ang intelligence nitong bansa nito, parehas halos ka-level ng Amerika. Dahil talaga gumagastos sila rito. Yung intel nila rito. Kaya itong mga gathering, lahat ng church alam nila yan. Kaya huwag kayo matakot na, na rito. Ang alam ko, plano magkakaroon ng talagang isang place lang talaga ng pag-worship eh. Pero ito, legal to. Na kumbaga, hindi man sinasabing legal kasi nga, nandito yung mga kain Medina sa Saudi. Pero itong mga gathering ito, hindi nahayaan nila to. Nakakatulong pa nga sa kanila kasi pinagpiparin natin yung bansa nila. At kung narinig niyo yung sakit ni King Salman, napagaling siya ng isang pastor, isang Indian pastor, yung acceleration, siya yung nag-pray. Gumaling yung si King Salman. Ewan ko lang kung kinuwento ni pastor yun. Pastor paano yung pastor? Yung Indiana? Hindi si David Chatis, hindi si Chimbochi. Chimbochi. Basta parang may sinabi rin siya mismo na meet niya si isang pinag-pray niya. Alam din niya yun. Oo. Ang di ba si King Salman, yung anak, si Muhammad bin Salman, si David Satis, pinag-pray niya. Pero originally si Moro Sirolo eh. Yung dapit pa yun, nung araw yun pas.
Yung panahon yun, mga kabataan. Hindi, ngayon din. Makapunta siya. Matanda na siguro si Rolo. Hindi ko alam, baka patay na po yata. Amen. Balik tayo rito, forgive you sets free. Pagka tayo po ay nagpatawad, nakakalaya po yung ating pinatawad. Nagkaaroon siya ng peace of mind din. Ikaw rin, at the same time, ikaw may peace of mind ka rin. Ito yung tinuturo dito. Isang kwento uli, is yung presidente ng Kenya. Pangalan ito? Si Jomo Kenyatta. Noong time ng from 1920 to 1963, ang Kenya po is under the ng UK. Colonize sila ng UK. Tapos magkaroon po ng Mau Mau Uprising, kung tawagin yung pangalan ng guerrilla na yun, Mau Mau Uprising, isang samahan na lumaki. At nung pagdating ng 1960s, 62, nanalo po ito. Pero itong si Jomo Kenyatta, member siya nun, na wala naman siyang ginagawa masama, ikinulong siya from 1952 hanggang 1962, almost 10 years siya nakulong. Na wala naman siyang ginawang masama. Pero dahil nga may leadership siya, nung nakalaya siya, ginawa siya leader ng Mau Mau na to. MAU, Mau Mau. Kumbaga siya, samahan doon sa Kenya. Yung mga tao, galit na galit sa mga Briton. Pinagpapatay nila yung mga Briton, kung sino makita nila. Pero nung nagsalita to si Jomo Kenyatta, nagsalita siya sa radyo kasi nung persona niya, lahat ng Briton takot na nandun pa sa Kenya ng panahon na di makalipad. Kasi kahit yung airport talagang hinarangan na walang makakatakas. Nagsalita ngayon ito si Jomo Kenyatta sa radio. Wala pang TV nung panahon na 1960 sa Kenya. Ang sabi niya, ito yung sinabi niya. At the end of his speech, he said, sa mga Briton, kasi maraming, tandaan natin, from 1920, yung mga Kenyans, dinadala sa UK para maging slaves. Kaya galit na galit sila. Di ba, ang daming mga itim, puro katulong sila. Baga, kung alam niyo yung mga slave nung panahon na yun, slavery, ayun kaya galit na galit ang mga Kenyan. Sabi niya, sa end of ng speech niya doon, sa parang sona sa atin, nung naging presidente siya, I forgive you. You have accused me, kasi nga nakulong siya, you have accused me of many things, and you put me in prison, and had suffered much. Nung panahon nasa prison siya, may torture, lahat nangyayari sa kanya. Kasi nga, gusto maturo ko sino yung leader nila. But I want you to know that I forgive you, sabi ni Jomo. Were you forgiven me? Ang tanong niya sa mga Briton, papatawarin niyo rin po ba ako? And all over the place of Kenya, they have relaxation. Yung mga tao na wala yung galit nila. Nagkaroon ng peace. Hininto nila yung paghunting sa mga Briton kung saan silang tatago. Nagkaroon ng reconciliation. Nagkaayos sila. At after ng ilang years na pamumuno ni Jomo Kenyatta, ang Kenya is number 1 country sa buong Africa. Noong 2018, nasa Forbes magazine sila. Richest country in Africa. 2018. Dahil sa isang leader, because of one man stand up and asking people for forgiveness. Pati yung mga tao sinabi, patawarin niyo na sila. Yung mga Briton. Nagkaroon ng reconciliation. Tapos yung mga Briton naman, nag-invest pa sila lalo. Kaya yumaman ng Kenya. Mapapansin niyo pag may mga trabaho kayo Kenya, ang gagaling nila sa English. Baka magulat sa kanila. Kasi may mga trabaho itong Kenya. May narinig ako sa sino ba yun? Kenyan. Sa inyo ba? Si Ate Angel. Ang gagaling nila sa English, di ba? Fluent. Mas fluent sila sa atin pag nag-English sila. Kasi nga lang, yung English nila is British. May accent. Ayun. Forgiveness sets free. Number 2. We forgive to restore relationship. Ayan. Kung may mga anak kayo, kapatid, asawa, na hindi nyo pa pinapatawad, kapag nagpatawad kayo o magulang, marirestore yung relationship nyo. Wala po ba kayo? Ayan. Sabi sa Bible, ito sinasabi ng Bible, sa Matthew 18 verse 15, if your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listen to you, you have gained your brother. Yan. Intindihan natin?
Example, ang napakaganda example dyan, yung ginawa ng Jesus Christ sa krus ng Calvary. Dahil sa pagpamatay niya sa krus, tayo, na-restore tayo sa Diyos Ama. Nagkaroon tayo ng, nawala na yung harang na sinasabi. Nagkaroon tayo ng direktang restoration. Nagkaroon tayo ng direktang relationship sa Diyos Ama. Dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng reconciliation. Ayun yung pinaka-good example. Tayo, paano pag nagkasala sa atin yung kapatid natin sa church? Yung matinding kasalanan talaga. Inutangan ka ng 10,000. Papatawarin ko siya pero di mo nakakatin. Papatawarin ko siya pero ayaw ko muna makita mukha niya. Ganun ba? Sa pananampalataya, paano yung anak mo? Paano yung nanay mo? Paano yung kapatid mo? Nagtalo kayo sa lupa, mas gusto mo yung mas malaki yung parte mo, pero napunta sa kanya. Ayaw mong patawarin yun. Yan. Nare-restore yung relationship nyo kapag pinatawad mo siya. Kaya, I encourage you all na hindi man ngayon pag-pray natin kasi mahirap naman yung mapilitan kayo na hindi pa kayo handa yung heart nyo. Tapos wala, kasi minsan kasi dapat turuan din natin sila ng leksyon. Hindi naman yung halos yung patayin natin. Siguro bigyan din natin ng mga pero alam natin sa puso natin na pinatawad na natin sila. May ganun kasi na hindi mo muna, kasi ulit-ulitin yan. Maaari. Ulit-ulitin yan kung ano man yung nagagawa sa'yo. Kasi may relasyon kayo eh. Pansin niyo ba sa family parang pagka habang lumalaki yung bata, natututo silang sumagot sa magulang. Kasi nagiging familiar sila eh. Sabi nga, familiarity breeds contempt. Kahit sa sa trabaho. Pag masyado ka ng close sa boss mo, parang na lang siya, easy na lang siya yung yan, itusan ka, ikaw na, kaya mo na yan. Kasi feeling close ka na eh. Hindi mo alam, boss mo siya. Kaya minsan, sa isang relasyon, alam mo kung anong kalagayan mo. Kung magulang ka, pakita mo nanay ka. Pag panganay ka, pakita mo panganay ka. Pagka anak ka, huwag mong asbusuin yung magulang mo. Ganun. Sa asawa, submission. Yung lalaki, mahalin si wife. Kaya lang may papalit din. Hindi puro sabi sa Bible, submit eh. Sit. Submission. Submission. Stop. Hindi ganun. Yan? Kailangan may rin. Love your wife. Wife, submit to your husband. Ayan, diba? Mare-restore yung relationship kung ano man yung nangyari sa inyo na hindi maganda. At napakasarap sa isang pamilya na buo. Tama, mali. Ayan. Di ba yung buo yung pamilya? Napakasarap. Mag-uwi ka ng Pilipinas, buo kayo. I-picture-picture kayo, hindi kayo nagpa-plastikan. Na sa picture lang nakangiti. Pagkatapos na wala na. Kaya nga napakaganda nangyayari, nakakatin tayo ng mga ganitong gawain. Nagkakaroon tayo ng pag-iisip na maganda. Ano yung plano? Ano yung dapat mong gawin? Ano yung sasabihin mo sakali? Kasi tinuturuan tayo ng Bible. Hindi po ako. Yung Bible po yung nagtuturo sa atin. At based, yung mga ginagawa ko example, nangyari po, totoong nangyari po talaga yun. At napakaganda kapag nagkaroon ng restoration ang relationship niyo. Yung mag-ina, yung mag-asawa, mag-ama, magkapatid. Amen? At ito na po yung conclusion. Dito na po tayo. Sakto lang ha. Ask to forgive and give your forgiveness now. Kung kayo tinatouch kayo ni Lord na ibigay niyo yung kapatawaran, kapag humingi ng tawad sa inyo, patawarin niyo na. Kung hindi man humingi ng tawad, sige, i-condition mo sarili mo, pinatawad mo na siya. Darating time, hihingi ng tawad yan. Kasi paano patawarin tao kung hindi nang hihingi ng tawad? Pinatawad na kita.
Kaya, ano naman yan? At tawag dito, hindi maganda. Pinatawad lang kita. Hindi. Hindi natin hindi yung tawad. Pero alam mo sa sarili mo na pinatawad mo siya kung hindi mo siya makanginatawad. Kasi may mga taong matataasan, pride. Kasi wala silang Kristo. Ang pinakaunang gawin mo, ipakilala mo si Jesus Christ sa kanila. Ipakilala mo kung bakit ka ganyan na ngayon magsalita. Kung bakit ganyan ka na ngayon nakikita sa'yo si Jesus Christ. Yung pag-uugali mo, yung kilos mo, attitude mo, bakit nagbago? Huwag mo sabihin na na dahil nag-church ako. Sabihin mo, dahil may Kristo na ako sa buhay ko. Magiging curious sila ngayon. Ano ba yung sikreto niyan? Umattend kayo ng church. Magbasa kayo ng Bible. Manalangin kayo. Ito ang ginagawa mo. Ito nananalangin ka. Amen? Amen. At kung may modelo man ng pagpapatawad, walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi niya dun sa krus, nung siya'y mamamatay na, one of the last words ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen? Amen. Tatawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Anong nararamdaman niyo pag binabasa to? May mga tumatayo ba? Patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Siya yung isang mga modelo na dapat gayahin natin. Sinaktan siya, wala siyang ginawang kasamaan sa mga tao na yun. Nagpagaling nga siya na may sakit eh. Bumuhay siya ng patay. Nagpalaya siya ng mga espiritu, mga masasamang espiritu. Pero ginawa sa kanya ng mga tao. Ipako siya sa krus kasi ina-expect nila palalayain sila ng physically sa mga Romano. Hindi. Pinatay pa nila si Jesus Christ. Nag-agree sila na patayin sa krus siya. Mamatay. At palayaan si Barabas. At ang sabi ni Jesus Christ sa kabila nun, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. At syempre, like Father, like Son, sabi sa Hebrew chapter 8:12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Kaya ikaw, kung ikaw makasalanan ka, kung nakapatay ka ng tao, naging immoral ka, ano mang kasalanan yan? Sabi ng Bible, I will remember your sin no more. Kakalimutan niya lahat. For I will forgive their wickedness. Wickedness, ano yung matinding kasalanan na yan? E paano kung nangupit ka lang sa mama mo? Sa asawa mo? Ano pa yan? Wickedness na yan. And will remember their sins no more. Kinote yan nung sumulat ng Hebrew kay Prophet Jeremiah na sinabi rin sa Old Testament. Makabasa natin sa Jeremiah. Original na verse niya. Only quoted in Hebrew. Sa panahon natin ngayon. Kung sinabi sa panahon ng Old Testament, sinabi rin sa panahon ng New Testament. Na which is tayo yung sinasabihan yan. Tayong mga mananampalataya. Tayong mga nakakilala sa Panginoon. Kaya ikaw nandito ka. Kasi pinatawad ka. Parehas tayo. Ako, pinatawad ako ng Diyos. Hindi ako makatayo sa harapan niyo kung hindi ko naranasan na magpatawad. Amen. God bless you all. Sige po, hindi mo tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Lord God, salamat Lord God sa umagang ito, Lord, sa tinanim yung mga salita sa puso ng bawat isa. Alam ko po, Lord, na mabigat sa una na magpatawad, but still, Lord, turuan niyo, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Kung may kapatid man ako dito, Lord, na hindi pa magawang patawad, turuan niyo po sila, Diyos, na magpatawad sa kanilang mga nakasakit sa puso at damdamin nila. Physical man ito, Lord, emotional, even financial. Patawarin niyo, Lord, po ang kanilang mga kasalanan na gagawa. Dahil ang pagpapatawad niya po, Diyos, ay kasalanan din. Ang hindi pagpapatawad. Kaya, Lord, turuan niyo ang bawat isa na magpatawad. Salamat, Lord God. Alam ko, Lord, na yung mga narinig ng bawat isa, ay tinanim niyo na po, Lord, sa pinakamatabing parte ng puso ng bawat isa. At ito yung mga buong Panginoon. Magamit, may pilik, na may share na babahagi pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Lord God, sa pagkasalita mo, Lord, para sa akin. Ikaw, Lord, yung narinig nila, at ikaw, Panginoon, yung nangusap sa puso ng bawat isa. Salamat, Lord God.
Ito lamang po, Lord, ang aming panalangin. May pasalamat sa matamising pangalan, Panginoon Jesus. Gabi patuloy ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Are we blessed? Are we blessed?